Kitang-kita ko kung paano tumabingi ang mukha ni Marcus nung sinampal ko siya kagabi nang halikan niya ako. Nagngingit-ngit sa galit ang dibdib ko dahil ang dali niya lang ako kunin na parang hindi man lang iniisip ang mga ginawa niya sa akin. Tapos Sierra Urada aalukan niya ako ng kasal. Nahihibang na talaga siya, hindi ko siya kayang pakisamahan dahil sa ugali niyang hindi ko maintindihan. Galit pa rin ako sa kanya at wala pa akong sapat na dahilan para patawarin siya. Pagkatapos ng ginawa ko sa kanya kagabi, hindi ko na siya sinilip sa bintana para kumpirmahin kung naroon pa siya sa labas o ano. Ngayong umaga hindi rin dahil nagmamadali akong gumayak. Pinadidi ko lang si Jay at pinatulog ulit saka ako naligo at kumain sa baba. Ate, bakit po nag-abala pa kayong magluto ng pambaon ko? Sito ko kay Ate Lynn nang makita sa lamesa na may mga Tupperware na nakahanda. May mga laman na kanin at pangulam. Nagpunas siya ng kamay sa apron na suot niya saka ako hinarap. Pansamantala akong nagsusuklay ng aking basang buhok. Naparami kasi ang naisain ko kanina dahil akala ko nandyan pa sa labas si Sir Marcus. Dadalan ko sana ulit ng pagkain kaso wala na siya, paliwanag ni Ate Lynn. Mabilis akong napalingon sa gawin ng pintuan na parang nakikita ko ang labas kahit nakasarado naman ang pintuan. Umalis siya, nagalit yata dahil sa ginawa ko. Tumango na lang ako bilang sagot kay Ate Lynn. May kikidala na lang ito sa kanya, iha. Nakakaawa naman dahil mukhang wala ng pera para makabili ng kanyang pagkain. Tila awang-awa si Ate Lynn habang inaabot sa akin ang lunch bag. Kaagad pang napaawang ang bibig ko. Mayaman po yun. Baka style niya lang yun para magpaawa, pabalang kong sagot kay Ate Lynn habang inaabot ang lunch bag. Hayaan mo na, iha. Mas magandang nagbibigay kaysa sa nagmamadamot. Heto ang para sa iyo. Huwag mong kakalimutan na ibigay yung para kay Sir Marcus ha. Alam kong nasa BNY na yun nagtatrabaho. Inisa-isa niyang ipinaliwanag sa akin kung alin ang para sa akin at para kay Marcus. Napabuntong hininga na lamang ako. Wala naman mawawala kung bibigyan siya ng makakain. As usual, bago ako umalis nagbibilin ako kay Ate Lynn tungkol sa mga kailangan ni Jay kahit alam naman niya ang pang-araw-araw na gawain. Nakaugalian ko siguro na gawin yun simulan nang magtrabaho ako ulit. Parang nanlumo pa ako nang makita kong wala na nga sa labas ng bahay ang kotse niya. Pagkarating ko sa BNY, nasa lobby pa lang ako nakita kong mukhang natataranta ang ibang empleyado lalo na ang mga nasa finance department sa 14th floor. Wala akong ibang kinakausap sa finance department kundi si Colette lamang kaya hindi ko alam kung bakit parang kabadong-kabado ang mga kasamahan niya. Grabe no, ang hot at pogi sana kaso sobrang suplado at bugnutin pala. Oo nga red flag ang dating nang pumalit kay Sir Rain. Kasalungat talaga siya ng luma nating boss. Hoy, tumahimik na nga kayong dalawa. Kita niyong mainit na nga ang ulo ni Sir Marcus tapos magchichismisan pa kayo dyan. Paano kapag may tenga pala yun dito? Di makakarating agad yun kay Sir. Naestatwa ako dahil sa mga bulong-bulungan ng tatlong babae na nasa likuran ko lamang. Tamang nagbukas na ang elevator kaya mabilis akong pumasok. Umalis din pala ang tatlong babae kaya nakahinga ako ng maluwag dahil hindi naman yata nila ako nakilala dahil nakatalikod ako. Habang hinihintay na tumigil sa 14th floor hindi ko alam kung bakit parang kinakabahan din ako dahil sa mga narinig ko. Parang ayaw ko nalang ibigay tong lunch bag kay Marcus. Bakit kaya mainit ang ulo niya? Bumantong hininga ko pagtigil ng elevator hudyat na nasa 14th floor na. Urong-sulong ang mga paa ko nang makalabas na ako. Mahigpit akong napahawak sa tangkay ng lunch bag habang tinatanaw ang loob ng finance department. Hindi magkaintindihan ang mga empleyado habang ginagawa ang kanilang gawain. Meron ding natataranta habang kaharap ang computer. Lihim tuloy akong napakagat sa aking ibabalabi, bahala na. Hindi ko alam kung ano kinagagalit niya sa kanyang empleyado. Ibibigay ko tong pagkain at aalis din agad ako. Nagdiretso akong pumasok sa loob ng department. Hindi ko iniintindi ang masakit na tirigan sa akin ng mga empleyado hanggang sa lapitan ako ni Colette. Nakahinga ako ng maluwag. Anong nangyayari dito? Bakit parang may delubyo na dumating? Yuzis ako agad kay Colette. Hindi ko rin nga alam, Zale, pagdating ko dito kanina naaktahan kung pinapagalitan ni Sir si Klee. Umiyak pa ang babaeng yun dahil sa takot yata, kwento sa akin ni Colette.
Hindi ako nakasagot at basta nalang binalingan ang opisina ni Marcus. Nakababa lahat ng blinds kaya hindi siya kita sa loob. Siya sige, malwa na muna kita, saan ka pupunta? Harang agad sa akin ni Colette nang makita niyang humakbang ako papunta sa direksyon ng opisina ni Marcus. Inangat ko ang dalang lunch bag. Ngumisi siya ng nakakaloko at alam ko ang iniisip niya. Pinaningkitin ko siya ng mga mata. Pinapabigay to ni Ate Lynn dahil may sobra sa niluto niya. Depensa ko agad nang maibaba ko ang hawak ko. Hamaba ang nguso niya habang umangat naman ang isa niyang kilay. Inirapan ko na lang siya at saka naglakad papunta sa office ni Marcus. Hayaan mo siyang mapagbuntungan ng galit ni Sir Marcus. Natatawang bulong ni Alicia kay Sandra nang napadaan ako sa gawin nila. Hindi ko na lang sila pinansin na parang hindi ko narinig ang sinabi nito. Kumatok ako ng 3 beses pero hindi man lang sumasagot ang nasa loob. Napahinga ako malalim sa kahinawakan ng doorknob. Dahan-dahan kong pinahihit hanggang sa magbukas. Kaunting bukas lang ginawa ko. Sumilip ako at nakita ko si Marcus na tutok ang mga mata sa laptop na kaharap. Nakasandal siya sa swivel chair habang nakapatong ang kanyang kaliwang siko sa armrest at nakasapaw naman sa kanyang sentido ang dalawa niyang daliri. Salubong ang kanyang mga kilay habang may kung anong binabasa sa screen. Naka-formal siyang suot habang ang sleeve ng polo niya ay nakarolyo hanggang siko niya. Nakabukas din ang una at pangalawang butones nito. Ang linas niyang tignan. Ibang-iba sa karaniwan niyang pormahan. Bagay na bagay sa kanya ang umupo sa upuan na iyon. Ilang sandali pa ni hindi man lang siya nag-abala na tignan ang gawi ko. Nakagat ko tuloy ang ibabang labi bago niyaya ang aking sarili na pumasok. Walang ingay kung sinarado ang pintuan. Tumikim ako para agawin ang atensyon niya. Nagtagumpay ako kaya napatingin din siya sa gawi ko. Kaso, segundo niya lang akong tinignan at saka ibinalik sa laptop ang paninitig niya. Para akong nag-init na parang ng lambot. Napayuko ako saka dahan-daang naglakad palapit sa kanyang table. Tumikim ulit ako bago ko nilapag sa lamesa niya ang lunch bag na dala ko. Pinapabigay ni Ate Lynn, tuwid kong sabi matapos nilapag sa lamesa ang dala. Ni hindi siya nagpasalamat. Hindi ko alam kung tinignan niya ang nilapag ko dahil nakayuko ako. Galit nga yata siya sa akin. Nilakasan ko ang loob na ay angat ang aking paningin bago umalis. Nasa laptop pa rin ang atensyon niya. Nilakbay ng mga mata ko ang mukha niya pero kaagad din akong napayuko at kinurot ang aking mga daliri nang makita ko ang bakas ng pagsampal ko sa kanya kagabi. Parang nilamukos ang dibdib ko nang makita ang epekto ng pagkasadista ko sa kanya. Dahil doon niyaya ko agad ang sarili ko na lumabas ng kanyang opisina. Ni ang sulyapan si Colette ay hindi ko na nagawa dahil sa nararamdaman kong pagsisisi. Napasobra naman yata ang ginawa ko sa kanya kagabi. Kanina niya pa pinipigilan ang sarili na huwag galawin ang ibinigay sa kanya ni Angeline dahil alalaon niya ay baka biglang bumalik ito pero nang matansya niyang 5 minuto na ang dumaan, sa kanya palang nilantakan ang pagkain. Sarap na sarap siya kaya napasandal siya saglit sa sandalan ng kinauupuan niya. Napahimos pa siya sa kanyang tiyan dahil sa kabusugan. Hindi niya lubos na maisip na papadalhan siya ni Ate Lynn dahil mukhang masungit naman ito nang huli niyang makausap. Yung nangyari kagabi hindi niya inaasahan iyon. Totoo na saktan siya dahil sa ginawang pagsampal sa kanya ni Angeline and he deserved those slap. Kulang pa nga yun kumpara sa mga ginawa niya noon kay Angeline. Kaya nga hindi na muna siya natulog kagabi sa labas ng bahay ng mga ito dahil gusto niyang magpalamig. Pero kanina tikim pa lang ni Angeline mukhang bibigay na agad siya. Pigil niya ang sarili na huwag itong pansinin kahit ang totoo gustong-gusto na niya itong yakapin at halik-halikan. Yung tungkol naman sa kasal he is serious about what he said last night. He is willing to risk now. Kahit walang kasiguraduhan gagawin niya ang plano niya. Santong papasa na ang gagawin niya. Gusto niya ipagsigawan sa buong mundo na asawa niya si Angeline pero in the right time and for now his plan is making the best way for him. Wedding coordinator. Tila gulat na sagot sa kanya ni Liam. Why? Ayaw mo ba akong tulungan? Hindi naman sa ganon. You're my cousin bro and I'm willing to help you pero bakit napakabiglaan naman? Nag-propose ka na ba? Napahilot siya sa kanyang sentido. Nagsabi pa lang naman siya kagabi at handa na sana siyang lumuhod kaso mukhang hindi pa umaayon ang tadhana dahil sampal ang natamo niya kay Angeline.
Mukhang kailangan niya pa talaga pagduhasan ang mga ginawa niya noon. May diskarte ako dun and don't worry dahil bago matapos ang linggo na ito ay makakaluhod ako sa harapan ni Angeline, kumpiyansa niyang turan sa pinsan niya. Hindi naman sa malakas ang apog niya. All he wants is to secure what's really for him. At hindi riyaman pwede na ma-announce siya bilang CEO ng BNY na hindi napapakilala ang matagal na niyang tinatago na asawa. Aside to his family wala nang ibang nakakaalam tungkol sa kanila ni Angeline kaya itong pinsan niya ay hindi mawala-wala ang pagtataka tamad siyang mag-explain at tanging summary lang ng tungkol sa kanila ni Angeline ang sinabi niya kanina kay Liam. Tumaas ang dalawang kamay ng pinsan niyang si Liam na parang suko na agad. If that's what your plan is then I'm sure you'll do that. Ikaw pa, pero seryoso talaga bro, pinikot mo ba ang batang yun? She's so young, dude. He grinned after what he heard from his cousin. Napangisi naman ang pinsan niya dahil sa reaksyon niya. Ngayon ko siya pinipikot. Nakangising sambit niya bago sinukle-sukle ang buhok paitaas. Hanep, yan ang sinasabi ko kung hindi nadidaan sa lamang at suyo, santong papasan na agad ang dalihin. Tiyak, oo agad yun. But you know, bro. Seriously, if you know her better, I must say that she's a great woman that's why I'm in love with her. Lalo na at may anak na kami. I have many regrets about how I treated her back then, and I admit that I was foolish at that time. Gago ako noon dahil hindi ko nakikita ang worth niya. Nasaktan ko siya noon at pinagsisihan ko na yon. When it comes to his cousin, he is very open about his situation or about his plans. Hindi siya nahihiya na makipag-open up sa pinsan niya dahil kahit si Liam ay ganun din naman sa kanya. They are close to each other. Nagtutulungan kagaya ng mga kaibigan niyang solid. For the past years, ngayon lang sila nagkita ni Liam at ngayon niya lang din nalaman na malimit pala pumunta sa BNY si Liam because of Rain. Naging shareholder na rin pala ang pinsan niya sa kanilang kumpanya. At sa nalaman niyang iyon, may higit pang nagpag-ulat sa kanya dahil malimit din pala na magkwentuhan si Liam at Angeline. Parang gusto niya tuloy murahin ang kanyang sarili dahil sa tinagal-tagal na pag-aalok sa kanya ng kanyang ama na mag-manage sa BNY hindi niya agad pinatos iyon. E di sana hindi na siya nahirapan pang hanapin noon si Angeline. Bahagyang umayos ng pagkakaupo si Liam nang dumating ang kape na pinakisuyo niya kay Klee. Pagkalapag yun at pagkaalis ng babae saka inabot ni Liam ang tasa ng kape para sumimsam. Siya naman ay ganun din ang ginawa. I heard about those matters of you pero hindi ko na rin nausisa noon si Uncle David. He is disappointed to you that time when he visited in our house. Hindi rin naman niya nasabi kay Dad na kasal ka na kaya binaliwala ko na lang ang narinig ko noon dahil syempre alam ko naman na hindi kayo okay that time. Pero mali pala ako. Dapat pala naging chismoso ako for once. Baka sakaling naging witness pa ako sa kasal niyo noon, bruh. Napailing na lamang siya habang sumisimsim sa kape pero out of nowhere na ibugan niya bigla ang kape na nasa bibig niya nang makita si Angeline sa labas ng kanyang opisina. Para siyang nakakita ng isang diwata dahil sa itsura nitong nagiging dahilan ng kanyang panghihina. Walang babala na pamaling si Liam sa labas ng kanyang opisina upang sundan ang kanyang paningin. Narinig niyang napao ito kaya binalingan niya ito sa kabinato ng takip ng ballpen. Fuck your eyes, bastard. She's mine alone to say, gigil niyang saad kay Liam. Napahalakhak naman ang pinsan niya bago tumayo at walang sabi na lumabas ng kanyang opisina. Alam niya ang binabalak nito kaya malutong siyang nagmura bago ito sinundan palabas. Ay, good morning po, sir. Bati sa kanila ni Colette nang tumigil sila sa harapan ng mga ito. Tumanggaw siya bago idinako ang paninitig kay Angeline na ngayon ay inaayos ni Colette ang buhok nito. Parang nakalimutan niya tuloy na naggagalit-galaitan siya kaya bago pa man siya mahalata, ginawa niyang normal ang paninitig niya sa babae. Yearly may pictorial na ginaganap sa BNY at si Angeline palagi ang model nila dahil bukod sa maganda ito, malaki din ang factor nito sa pagiging model. May katagalan na rin ito sa kumpanya at masasabing higit na may alam sa lahat ng mga hidden agenda sa loob at labas ng kumpanya. Pinagkakatiwalaan kumbaga kaya bakit pa magpapakalayo at kukuha ng ibang model kung nandyan naman si Angeline. That's the main reason every time there was a question about their company's model.
Nakita niya kung paano asarin ni Colette si Angeline habang titig na titig pa rin siya babae. Si Liam naman ay panay-panay ang siku sa kanya pero hindi niya ito iniintindi. Until the photographer came. "Excuse me," nahihiyang antag sa kanya ni Angeline dahil nakaharang siya sa daraanan nito. Automatiko tumabi siya pero dikit pa rin ang paningin niya sa babae. God! Nagiging asong ulol na yata siya. Nakapwesto na ang lahat. Siyempre hindi mawawala ang presensya niya sa photoshoot dahil siya mismo ang magdi-decide ng picture na gagawing billboard. Nagpaalam na muna si Liam sa kanya kaya malays siyang nakaupo sa isang tabi habang pinagmamasdan si Angeline. Medyo nag-a-adjust pa ang mga staff nila dahil nang malaman niyang lalaki pala ang photographer, agaran niyang pinapalitan ng babae. 1, 2, 3 and 4 shots are done but one of those is wala siyang napili. Acceptable na yung pagiging photogenic ni Angeline. And for him bagay din ang mga sinusuot nito but sorry to the team because he is a conservative hidden husband. Strikto siyang nag-cruise ng mga kamay habang nakatutok sa laptop kung saan ipinapakita sa kanya ang mga shots ni Angeline. He doesn't like her dress. It suits her but it's too revealing. Another shot, mando niya na ikinatingin sa kanya ng buong staff. Kahit ang photographer ay napatingin na rin sa gawin niya. Pero sir, limited shots lang po ang usapan namin ng photographer since nakiusap lang po ako sa kanya dahil ini-minute may appointment po siyang iba, si Colette na parang kabadong-kabado habang nakaharap sa kanya. Pasimple siyang nagkamot sa kanyang isang kilay bago tinignan si Angeline na ngayon ay parang nababakas na rin ang iritasyon sa itsura nito. Then I will pay and double the amount. Palitan siya ng damit na hindi masyadong revealing. She is the featured model for our upcoming commercial showcasing our bolts and nuts products, and her role is specifically related to promoting our company's offerings, not promoting unrelated products, bossy niyang utos at sagot kay Colette. Kaagad naman sinunod ni Colette ang sinabi niya. Nagkanya-kanya na ulit ang mga staff. Mabilis nilang pinalitan ng suot ni Angeline. Kalauna naging komportable siya sa mga sinusuot nito bagay na ikinangisi niya ng palihim habang tinatitigan ito sa laptop. Bakas pa rin ang iritasyon sa itsura ni Angeline pero hindi niya pinapansin iyon dahil mas lalo lamang siya nang lalambot dahil sa pinapakita nitong katarayan. Pumili siya ng isang shot na gustong-gusto niya saka tumayo at iniwanan ng walang paabi ang mga staff. Dumiretso siya sa 15th floor para maligo at maghanda sa gagawin niyang plano mamaya. Kailangan presentable siya at mabango sa harapan ni Angeline and whatever happens kailangan niyang mapapayag na sumama sa kanyan si Angeline para sa surpresa na inihanda niya. Nakikita ko ang reaksyon ni Angelo habang inaabangan na tumigil ang kotse ni Marcus. Hindi ko alam kung nakikita niya ba ako sa loob para mabungaran ko ang ganong klase niyang reaksyon. Kahit si tatay at nanay ay ganun din ang tuwa kagaya ni Angelo. Dahil sa pagtataka, binalingan ko si Marcus na tahimik lamang na minamaneho ang kotse para mag-park sa labas ng bahay. Tanging sa pagpapark lamang nakatuon ang atensyon niya pero bakit parang may kutob ako na alam ni nanay na kasama niya ako. Hindi ko naman sinasabi na hindi siya kilala ng mga magulang ko dahil simulat sa pool palagi siyang bumibisita dito sa baryo namin. Parang ang bilis ng pangyayari kanina dahil ang tagal bago ako mapapayag ni Marcus na sumama sa kanya dahil hindi ko alam kung saan niya talaga ako dadalhin pero nang naging pamilyar na sa akin ang tinatahak naming daan, doon ko lang napagtanto na sa namimiss ko palang lugar niya ako dadalhin. Halos umiyak na ako kanina dahil sa galit ng hindi niya talaga ako pababain na kanyang kotse. Ang iniisip ko pa kanina baka ilayo niya ako sa anak ko kaya hindi ko mapigilan na pagsalitaan siya ng hindi maganda. We're here. Imporma niya sa akin nang patayin niya ang makina. Hindi ako nakasagot dahil hindi ko pa rin alam kung bakit niya ako dinala dito sa amin. Huminga ako ng malalim matapos tignan ng pamilya ko. Gustong-gusto ko silang yakapin dahil sobra ko silang na-miss. Kung sinabi mo agad na dito mo ako dadalhin edi sana na isama ko ang anak ko, parang nanigas bigla ang lalamunan ko nang balingan niya ako at tignan na parang kinu-question. Andong si Meg at Colette so you don't have worry. May bagong katulong din ako na kinuha para mas secure pa lalo ang anak. Hindi niya na ituloy ang kanyang sasabihin nang kumatok si Angelo sa direskayan ng kanyang windshield. Bagong katulong. Kailan pa siya natuto manggi-alam sa buhay namin? Binaliwala ko ang sinabi niya at inayos agad ang aking sarili.
Sabik na akong may akap ang pamilya ko kaya mabilis kong tinanggal ang seatbelt na suot ko para sa paghahanda na bumaba. Hindi ko tuloy na malayan na nakababa na pala si Marcus at nasa gawi ko na siya ngayon. Palibas at tinted ang mga bintana ng kotse niya kaya hindi talaga ako nakikita sa loob. Mangha pa akong natigilan habang titig na titig sa mga magulang kong masayang nakikipagkamustahan kay Marcus. Nakita kong nagmano siya kay nanay at tatay. Ang kapatid kong si Angelo ay di hamak na mas natutuwa rin habang kausap si Marcus. Close na close. Mabigit 1 taon akong hindi nakauwi dito sa amin at ang totoo hindi ko alam ang nangyayari at ang mga nangyari sa nagdaan na taon. Malaki rin ang pinagbago ng bahay namin. Ang mga magulang ko ay parang nadugtungan ng sigla habang kausap si Marcus. Halatadong close na close sila. Mas lalo pala dahil alam ko naman noon kung gaano sila kabait sa pamilya Silverstone pero ngayon ang nakikita ko parang mas dumb-oble. Kasabay ng pagbukas ni Marcus ng pintuan ay siya ring pagtulak ko. Gulat na napatingin sa gawi ko ang kapatid ko at mga magulang ko. Noong una na estatwa sila nang nasa harapan na mismo nila ako nakatayo. Nahihiyang ngumiti ako sa kanila pero parang nakakita sila ng multo. Ate, bulalas ni Angelo. Tumingin ako sa gawi niya at ngumiti ng malapad para mas lalo siyang makumbinse na totoo ang nakikita niya. Nay, Tay, si Ate Angeline nga. Malakas ang boses na antag sa kanila ni Angelo bago inisang hakbang ang pagitan namin. Niyakap niya ako at sinagot ko rin agad ang mainit niyang yakap. Kaagad namang lumapit sa akin si nanay at tatay. Hindi sila makapaniwala at kinurot-kurot pa ni nanay ang pisngi ko para makasigurado. Naghahalo ang saya at lungkot sa kalooban ko dahil ang tagal ko silang pinangulilaan. Sobrang namiss ko sila kaya ibinalik ko din sa kanila ang mainit nilang pagsalubong sa akin. Bandang 6:00 ng gabi nang madatnan ako ni nanay na nakaupo sa labas ng bahay. Ang tagal kong nakaupo sa labas habang nagmamuni-muni at nakatingin sa kalangitan. Tanging tunog ng mga kuliglig at tahol ng mga aso ang naririnig ko kapag ganitong oras dito sa aming baryo. Namiss ko ang ganitong kapayapaan. Kung sana kasama ko ngayon ang anak ko, sigurado akong matutuwa si Jay dahil sa mga ibon na malayang dumadapo sa kung saan-saan. Mukhang namiss mo ang tumambay dito sa pwesto mo si nanay nang tabihan niya ako. Automatiko akong yamakap sa kanya habang nakatingin sa kalangitan. Matagal-tagal din bago ako nakaupo ulit dito sa pwesto ko, Nay. Namiss ko ng sobra, sagot ko naman habang niyuyu ko ang ulo para pagmasdan ang kinauupan kong may pinagbago na pala. Hindi na ito upuan na yari sa Aples kundi parang binigyan talaga ng oras para ayusin at pagandahin. Binago niyo na pala ito, Nay, tukoy ko sa inuupuan namin. Si Marcus ang naggawa nito anak, amin ni nanay na ikinatingin ko sa kanya. Tanging ngiti lamang ang isinagot niya sa akin. Di bakit pumupunta siya dito noon. Dala ng kuryosidad kaya napatanong na ako. Wala naman masama kung magiging usisador ako ngayon. Simula nang pinalayas kanya, personal siyang pumunta dito para humingi ng pasensya dahil sa ginawa niya sa'yo. Nagsisisi siya noon anak at alam namin ng tatay mo na Senador Zero siya. Dito siya natutulog hanggang sa mga nagdaan na buwan ginawa niyang bahay bakasyunan itong bahay natin. Hinayaan namin siya ng tatay mo na gawin ang karaniwang ginagawa ng mga lalaki dito sa atin. Tuwing araw ng linggo dito siya namamalagi. Nag-iigib siya tubig. Nagluluto sa tungko natin na di kahoy at hinahayaan ang sarili na masanay sa usok ng kahoy. Nagsisibak siya ng kahoy. Ginagawa niya ang lahat ng gawaing bahay bago niya sasamahan si Angelo papunta sa basketball court, mahabang kwento ni nanay. Tanging paglunok lamang ang nagawa ko matapos marinig ang kwento ni nanay. Hindi ko sukat akalain na nagagawa pala iyon ni Marcus habang wala akong balita sa kanya sa loob ng mahigit 1 taon. Hinanap ko siya sa paligid. Hindi ko alam kung bakit ko biglang nagawa iyon pero bigo ako dahil kanina pa sila ni Angelo na nasa basketball court. Naramdaman ko ang pag-akbay ni nanay sa akin kaya napatingin ako sa gawi niya. Alam mo anak, sobrang napahamal na sa amin si Marcus lalo na sa kapatid mo. Palagi siyang umaakyat ng ligaw sa amin kapag umuuwi siya dito. Kahit si Don David ay pumupunta dito para personal na makita ang ginagawa sa amin ni Marcus. Pabor sa matandang Silverstone kung ano ang nakikitang pagbabago sa anak niya kaya hindi niya man lang pinagsasabihan.
Malaki ang pinagbago ni Marcus anak, ginagap niya ang balikat ko. Nang magawa niya iyon ay sa kanya ako hinila palapit sa kanya rason para may sandal ko sa dibdib niya ang ulo ko. Hindi namin alam kung ano ang totoong namamagitan sa inyo ngayon, anak. Ang tanging alam lang namin ay kapag sinasabi niya sa amin na handa niyang gawin ang lahat para maibalik niya ang sinayang niyang pagmamahal sa iyo. Sa katunayan, matagal na siyang may basbas galing sa tatay mo kahit alam niyang walang kasiguraduhan kung mamahalin mo siya ulit, sunod-sunod na kwento ulit ni nanay. Sa nakalipas na ilang oras, hanggang ngayon hindi ko pa talaga may proseso ang mga nalaman. May basbas na siya galing kay tatay. Nililigawan niya ang mga magulang ko. Nag-iigib siya. Nagluluto sa kahoy, dito siya natutulog. Kaya pala gano'n na lamang ang saya nila nung makita nila kanina kahit kotse pa lang ni Marcus. Sobrang gaan ng loob nila kay Marcus lalo na si Angelo. Nakikita ko kung paano sila magkwentuhan ni tatay na parang mag-ama lang. Si Angelo hindi na rin umalis sa tabi ni Marcus habang pinagpapraktisa na gawing punching bag ang biceps nito. Habang nasa dulo ako ng hagdanan malapit sa gawin ng aking kwarto hindi ko maalis-alis ang paninitig ko sa kanya habang komportable na nakaupo sa silya namin na yari lamang sa kahoy habang nagkakap at nakikipag-usap sa dalawang matanda. Katatapos lang namin kumain ng hapunan at siya din ang nagpresenta na maghugas ng aming pinagkainan. Naiinis ako sa kanya sa hindi malamang dahilan kaya umakyat na lang ako dito sa taas pero ngayon bakit parang biglang nawala ang pagkainis ko sa kanya? Bakit ngayon hindi ko makuhang iligaw ang paningin ko kahit anong gawin kong pag-iwas na huwag siyang tignan? Saka lang ako nataranta na umalis sa aking kinatatayuan nang makita kong pagtakbong umakyat ng hagdanan si Angelo. Ate, pahiram ng unan at kumot mo na nasa kabinet mo. Bakit? Di ba mayroon ka dun sa kwarto mo? Sinundan ko siyang papasok sa loob ng kwarto ko. Kahit hindi pa ako oo ay kinuha na ni Angelo ang kumot at unan. Hindi niya ako pinansin nang lumabas siya ng kwarto ko kaya ako naman ngayon ang sumunod sa kwarto niya. Nabungaran kong may nakalatag sa ibaba ng cutter niya kaya lumapad ang ngiti ko dahil alam kong pwesto ko yun. Namiss nga yata talaga ako ng kapatid ko kaya pinaglatag niya na agad ako ng matutulugan ko. Dahil sa pagkasabik walang sabi akong humiga kaso agad niya rin akong pinaalis. Ate naman si Kuya Marcus ang hihiga dyan kaya inaayos ko na ang higaan niya dahil sabi ni nanay ay ayusin ko na raw, reklamo ni Angelo habang inaayos ang latag ng makapal na kumot. Napaawang na lamang ang bibig ko dahil sa maling akala na naisip ko. Maya-maya pa ay naayos na rin ulit ni Angelo ang inilatag niya kaya nag-cross ako ng mga kamay habang nakatitig sa kanya. Napakamot siya sa kanyang ulo pero kaagad ring napatawa nang may makita sa likuran ko. Curiosity hit me kaya riapalingon ako sa likuran ko. Nabigla ako at nanigas basta nang makita si Marcus. Do you want to sleep beside me? Halos pabulong ang tanong sa akin na ikinaumid ko. Nasa likuran lang namin at Angelo pero walang preno ang kanyang bitiig. Hindi ako nakatiis at inilapan ko siya habang inisip ang gagawin kong paghakbang palabas ng kwarto ni Justay kaso hinaranggan niya ako tinignan ko siya ng masakit. Don't look at me like that baby, mas lalo lang akong nang lafam-tayet kapag tinatarayan mo ako. Good night, dream of me, Ham. Andito lang ako sa kwarto ni Angelo if you want to see me, bulong niya pa ulit sa akin na halos magdikit na ang bibig niya sa puno ng aking tenga nataranta ako bigla nang kumalabog basta ang dibdib ko kung kaya't walang sabi ko siyang nilampasan at dermiretso akong pumasok sa kwarto ko at isinira agad ang pintuan. Dahil sa sunod-sunod na pagtahip ng aking dibdib, nasapo ko yun at pinakikiramdaman ang bawat kabog nyon. Walang hiyang nararamdaman ta. Umaatake na naman matapos magpahinga ng 1 taon.